Magandang araw, Boss Bob. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bobet. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan naming magkakaibigan nang minsang mag-inuman kami sa isang abandonadong bahay. 4 kaming magbarkada. Ako, si Jeff, Joseph at Philip. Simula pa pagkabata ay magkakasama na kami. Magkapit-bahay din kasi kami at halos magkakalapit lang ang edad. Si Jeff ang pinakamatanda sa amin. Magkaedad naman kami ni Philip na 28 na ngayon. Si Joseph naman ang pinakabata sa amin na 26 years old. Sa aming 4, si Philip ang pinakamaingay at siraulo. Kumbaga, pag nalasing, nag-iingay na siya at naghahamon pa ng away. Pero syempre, hindi sa amin. Si Jeff naman ang taga-awat, ang kalmado at pinaninindigan talaga ang pagiging kuya sa amin. Ako naman sakto lang, pa-chill at kapag nalasing, tulog. Si Joseph ang pinakamabait, tahimik at kapag nalalasing, humihinto na at mag-aayang umuwi. Pero ni minsan sa edad naming to ay hindi pa kami nasasangkot sa malaking trouble. Pare-pareho din kasi kaming may mga trabaho at pamilyang iniingatan. Pero nung kabataan namin, palagi kami nung nasasangkot sa away at gulo sa eskwela dahil na rin yan kay Philip. Itong abandonadong bahay ay halos 3 taon na rin walang nakatira. Bahay yun ang kapitbahay naming ng ibang lugar na. Maayos pa naman yun pero wala nang mga bintana. Maliit lang naman din ang bahay at saktong tambayan. Madalas silang sabihin na tinitirhan ng maligno o multo ang bahay na yon dahil palagi raw madilim at hindi man lang nauusukan. Isa pa, may napakalaking puno ng balete sa likod ng bahay na yon. Kaya takot ang mga taga roon sa amin ang lumipat man lang o dumaan sa bahay na yon. Pero pag magkakasama kami, lahat sa amin ay pwede at walang multo-multo. Lalo na kapag nakahanda na ang alak at pulutan. Kahit saan pwede kaming pumuesto at talagang pupuntahan namin. At dahil ayaw ng maingay ng mga asawa namin, inayos namin ang magiging tambayan namin doon nga sa abandonadong bahay na yon dito sa Laguna. 6:00, nakahanda na ang alak at pulutan. Tuwing Biyernes ng hapon at Sabado lang naman kaming umiinom. Yun ang weekly bonding namin. Sa totoo lang ay ayaw din ng asawa namin na doon kami mag-inuman. Baka raw kasi may mabulabog kami. Kaya nga kami lumayo at doon uminom para walang mabulabog na kapitbahay. Papasok pa kasi yung bahay na yon. Malaki ang lote na puro gulay at puno. Nasa gitna yung bahay na may mga gumagapang na tanim na rin sa loob. Nang magsimula na kaming mag-inuman ay mahina lang yung kwentuhan namin. Nang lumaon ay medyo nag-ingay na, tawanan at biruan. Maya-maya, nagpaalam si Joseph na iihi. Hindi namin alam noon na nasa likod ng bahay pala siya umihi. May pinto kasi doon at doon siya lumabas. Medyo may mga amas na rin kami noon. Ilang minuto na ay hindi pa noon bumabalik si Joseph, kaya tinawag na namin siya. Maya-maya noon, tahimik siyang umupo. Tinanong pa namin kung saan ba siya umihi dahil ang tagal niya. Hindi siya kumibo at tumungga lang ng alak. Sabi ni Jeff na napansin niyang pailalim na kung makatingin si Joseph. Yung tipong may balak na masama. At kahit anong biruan namin noon ay hindi na siya tumatawa. Nagulat na lang kami nang bigla siyang tumayo at pinataob yung mesang pinatungan namin ng mga alak at pulutan. Matalim niya kaming tinitigan isa-isa. Kaya napaatras kami at napalayo sa kanya. Tinanong pa siya ni Jeff kung anong problema at nagkakaganon siya. Hindi ito sumagot kahit na pinapakalma namin. Tuloy lang ito sa pagwawala. Dinampot ito yung kutsilyong abridor at tinutok yun sa amin. Hindi siya nagsasalita nun. Bagkus ay umaangil na parang galit na hayop. At dahil medyo lasing na ay nawala na sa isip namin na baka masaksak niya kami. Ang gusto lang naming mangyari noon, maawat siya at mapakalma. Sabay-sabay naming hinawakan ang dalawa niyang kamay. Pero hindi kami makapaniwala na 3 na kaming pumipigil sa kanya ay hindi namin siya kaya. Isang wakli lang niya sa mga kamay namin ay muntikan na kaming matumba. Naramdaman ko noon ang lakas niya.
May napansin din noon si Philip. Purong itim daw ang mga mata ni Joseph at may ugat pa sa pisngi nito. Medyo napapalakas na ang mga boses namin noon kaya may mga nagsulputan ng ilang kapitbahay. Nagpatulong kami sa ilang mga lalaki na matali si Joseph. Kakaiba na kasi ang mga kinikilos niya. Hindi naman ito nagwawala kapag lasing. Si Philip ang ganon, pero si Joseph ay uuwi lang at matutulog. Kaya nagtaka talaga kami kung anong nangyayari sa kanya noon. Mahigit 10 din kaming umawat sa kanya. Ayaw man sana naming itali siya ay wala kaming magawa. Dilala namin siya noon sa barangay hall. Naagapos ang mga kamay niya sa likod pati ang katawan niya. Sa tingin ko kasi sa lagay niyang iyon ay kaya niyang kalasin ng tali kung kamay lang niya ang tinalian. Pagdating sa barangay ay panay ang piglas niya. Parang ang lalapain niya kami oras na makalaya siya. Umaangil siya at tumutulo rin ng laway. Nandoon na rin ang mga asawa namin. Iyak ng iyak ang asawa ni Joseph at 2 anak. May narinig akong nagsalita noon na dapat hindi raw kami uminom sa lugar na yon. Baka kasi nasabihan raw ng kung anumang masamang nilalang o elemento si Joseph. Nagpatawag na nga kami ng pari noon. Nang sinabuyan siya ng holy water ay para siyang napaso. Hiyaw siya ng hiyaw. Dinasalan siya ng pari at ilang matatandang kapitbahay. Paulit-ulit yon at muli siyang sinabuyan ng holy water. Maya-maya ay biglang lumaylay ang ulo ni Joseph. Narinig na lang naming naghihilik na siya noon. Nakahinga na kami ng maluwag nang sabihin ng pari na ligtas na siya. Hindi pa agad kinalas ang pag-aagapos sa kanya dahil baka muli siyang magwala. Doon na rin kami noon nanatili sa barangay para mabantayan siya. Pinasok muna siya sa selda para hindi maapanakit kapag muli siyang sinapian. Kinabukasan noon ay takang-taka siya kung bakit andoon siya sa loob ng kulungan. Pinaliwanag at kinuwento namin ang nangyari. Nagulat siya at parang kinilabutan. Habang umiihi daw siya noon ay bigla siyang nakaramdam ng panlalamig. Pakiramdam daw niya noon ay nakatulog siya at wala siyang maalala sa mga nangyari. Sabi ng kabaryo naming manggagamot ay sinapian nga si Joseph ng elementong naninirahan doon sa may puno. Mabuti na lang at agad din napaalis ito sa katawan niya. Simula noon ay hindi na kami lumapit pa doon sa abandonadong bahay. Nilagyan na rin yun ng bakod at karatulang no trespassing para wala nang sino man ang makapasok at posibleng masapian. Hanggang dito na lang, Boss Bob. Magandang araw, Sir Bob. Ako po si Ana at may kwento akong gustong i-share sa inyo. Karanasan po ito ng tatay ko at ng kumpare niya nang minsang dumayo sila sa fiesta sa isang bukid sa Negros. Maraming taon na raw ito nangyari. Naimbitahan si na tatay noon ng kaibigan nila sa bukid na dumalo sa fiesta. May kainan at inuman yon, kaya pagkatapos niyang magluto ng pananghalian ay lumarga na siya. Kwento ni tatay, pagdating nila ay sobrang daming tao na. Doon daw sila sa kusina pumwesto. Lahat daw ng niluto doon ay natikman nila at yung dinuguan at minudo ang naging pulutan. Mga bandang 5:00 pa lang daw ay medyo may tama na sila. Kung ano-ano raw ang napagkwentuhan nila nang may sumali daw sa kanila na hindi nila kakilala. Tahimik lang daw ito at hindi sumasabat sa usapan. Kaso grabe raw kung maatitig sa kanila, matalim at pailalim. Sabi ng kaibigan ni na tatay ay bisita daw yon ng kumpare niya sa kabilang bahay. Gusto raw uminom kaso walang kasama dahil doon din umiinom ang kumpare ng kaibigan nila. Hindi lang daw alam ni na tatay kung bakit parang hindi sila komportabling kainuman yung lalaki. Kaya naman bandang 7:00 daw noon ay nagriya na siyang umuwi. Madilim na pero may baon naman silang flashlight. May dalang motor din ang kumpare niya. Habang nasa motorsiklo na daw sila noon, pakiramdam ni tatay ay may nakasunod sa kanila. Napalingon daw noon si tatay.
siya kasi ang angkas. Nakita niya raw na may tumatakbong malaking hayop sa likuran nila. Naasunod daw yon. Sinabi raw niya sa kumpare niya na bilisan nito ang pagmamaneho. Pero dahil nakainom ay gumigewang-gewang ang takbo ng motor nila at sumemplang sila sa gilid ng kalsada. Maya-maya daw nun, nakita na ni tatay na parang may kabunuan ang kumpare niya. Pagulong-gulong daw ito at may sinusuntok, pero hindi raw yon nakikita ni tatay. Maya-maya ay parang tumatalsik na raw yung kumpare niya na parang sinisipa. Akala nga raw ni tatay ay dala yun ng kalasingan ng kumpare. Pero kita daw talaga niya na parang ang may kaaway ito. Nakaabot na daw ang mga ito sa palayan. Sinundan daw ni tatay kung saan sila umabot. Tinawag niya yung kumpare niya pero hindi siya nito pinapansin. Halos inabot din ng kalahating oras bago natapos ang pakikipagbuno ng kumpare niya. Buti na lang daw at may dumaang motorsiklo doon at binusinahan sila. Doon pa lang parang nahimasmasan ang kumpare niya. Para daw itong nagising mula sa bangungot. Hingal na hingal daw ito. Nang tanungin siya ni tatay kung anong nangyari sa kanya, bigla na lang daw may sumunggab sa kanyang isang malaking aso hanggang nga raw sa magbuno sila. Hindi raw ba nakita ni tatay yon? Sinabi naman ni tatay na may nakita siyang nakasunod sa anilang malaking hayop habang nagmomotor, pero wala siyang nakitang kabunuan ng kumpare niya. Kinabukasan nun ay maagang pumunta ang kumpare ni tatay sa bahay. May naramdaman daw kasi itong naglalakad sa labas ng bahay nila. Paikot-ikot daw. At maya-maya lang ay may kumakaluskos na sa bintana. Doon daw sa bintana ng kwarto ng mga anak niya. Hindi raw siya makatulog hanggang mag-umaga. Bigla raw kasi siyang may naamoy na sobrang lansa. Nilabas daw niya yon at nakita niyang naggalawan ang mga sanga ng puno. Papasok na raw siya ng bahay nang may marinig siyang pagaspas. Kitang-kita niya talaga na may malaking ibong lumipad sa may puno. Tinanong siya ni tatay kung totoo ba na may nakabunuan itong aso nang pauwi sila galing fiesta. Ang sabi ng kumpare niya ay totoo raw yon. Sobrang baho nga. Nagtaka lang sa tatay dahil hindi niya to nakita. Isang araw daw noon ay naasalubong nila yung kaibigan nilang taga-bukid. May nagkwento daw dito na sumemplang sila. Halos kakaalis lang daw nila nang umalis din yung bisita ng kumpare nito. Tinanong daw ni tatay kung kilala ba niya yon. Yun nga raw hindi niya raw yon kilala at hindi raw kilala ng kumpare nito. Sumulpot lang daw yon at inakalang kasamahan yon ng bisita ng kumpare nito. Medyo naawa naman daw yung kumpare niya kaya pinasali na lang daw kina tatay. At yun nga, kinuwento daw ni na tatay na pag uwi nila ay may naasunod sa kanilang malaking hayop. Nagpangbuno pa sila ng kumpare ni tatay pero hindi niya raw yun nakikita. Napamura daw yung kaibigan nilang yon. Aswang raw yung nakabunuan nito. Ang tanong ay kung sino raw yon. Hanggang sa umabot sila sa puntong iisa na lang ang tinutukoy nila, yung bisita ng kumpare ng kaibigan nila. Hindi pa nakontentong nakaaway nito ang kumpare ni tatay, sinundan pa siya nito. Buti na lang talaga at hindi si tatay ang pinunterya. Naalala daw ni tatay na pinuna ito ng kumpare niya. Panitanong daw kasi ng kumpare niya kung taga saan ito at ano ang apelyido. Siguro ang talagang ikinagalit ay nung sabihin ng kumpare ni tatay na kumuha ito ng sariling kutsara at baso na parang kung sa iba ay nakainsulto talaga. Nasanay naman kasi sina tatay na kapag umiinom sila ay may kanya-kanyang baso at kutsara. Nalaman pa raw nila noon na walang nakakakilala sa lalaki. Mukhang dayo daw talaga yon galing sa ibang lugar. Ito lang po ang kwento ni tatay. Sana sir ay mabasa ninyo itong kwento. Mapagpalang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Maria. Itong kwentong i-share ko sa inyo ay karanasan ng live-in partner o nobyo ko.
July 2023 lang to nangyari. Naimbitahan kami noon sa birthday ng isang kaibigan niya. Siyempre, for the boys ay hindi mawawala ang inuman. Yung bahay na pinuntahan namin ay sa taas pa ng bukirin. May madadaan ng talahiban at mga puno. Medyo creepy nga kasi gabi na nung pumunta kami. May trabaho pa kasi yung partner ko noon at ako naman ay sa gabi lang din pwede gumala. Maayos naman ang daan. Yun lang, nakakatakot kung may maengkwentro kang hayop o di kaya ahas. Kasama naming pumunta doon yung kapatid ng celebrant na nakatira din sa bayan. Mabuti na lang at may dala silang malaking flashlight. Maayos naman kaming naarating noon. Habang nagiinuman sila ay nagkukwentuhan naman kaming mga girls. Paminsan-minsan ay umiinom din ako. Maya-maya noon, nagpaalam yung nobyo ko na iihi lang. Sinabihan ko pa siya noon na huwag umihi sa kung saan-saan at gabi na. Andoon lang naman siya umihi sa may puno ng mangga. Hindi man lang siya nagtabi-tabi noon. Nang makauwi na kami ay nagreklamo siya na para bang sumakit bigla yung puso niya. Akala ko noon ay gusto lang niyang maglabing-labing. Hindi ko naman siya pinansin at nahiga na ako. Nang hihiga na siya ay bigla siyang napadaing sa sakit. Masakit daw talaga sa may bandang puso niya. Gumuguhit daw yung kirot pababa sa kaliwang balls niya. Sabi ko, baka may naipit lang na ugat kaya pinahiran ko ng langis. Nang maapa ko yung isang bayag niya na wala namang mali siya, naramdaman kong parang mas malaki yun kesa sa isa. Alam kong hindi naman sila pantay talaga, pero kakaiba yung pagkalaki niya. Hindi ko sinabi yon sa kanya dahil antok na rin kaming pareho. Pero kinabukasan ay namibilipit na siya sa sakit. Parang may puputok daw sa loob ng brief niya. Nang tingnan ko yon, Sir Bob, ay nakita kong magang-maganga yung isang parte ng balls niya. Agad ko siyang pinainom ng antibiotics at mefenamic. Saglit lang daw na wala yung kirot pero bumabalik din. Hindi siya makabuhat ng mabigat na bagay nun. Di rin siya makatulog nang hindi nakabukaka. Lalong hindi siya makalakad ng maayos kung hindi mahigpit yung suot niyang brief. Kinabahan kami nun dahil baka luslos na daw. Wala pa kaming anak kaya natakot kaming maapektuhan yon sa pagbuo ng bata. Hindi agad namin pina-check up yon dahil pumunta muna kami sa isang albularyo. Isang may katandaang babae ang naabutan naming nang gagamot sa isang kubo. Nang ang nobyo ko na yung sunod na gagamutin ay medyo napailing pa ito. Di pa namin kinuwento noon ang nangyari at hinawakan lang siya sa pulso. Sinabi ng albularya na may nabasa raw yung nobyo ko. Akala pa namin noon ay galing ang pamamaga sa palaisdaan. Bago kasi ang araw na nagpunta kami sa birthday ng kaibigan niya, ay sinamahan pa niya si Papa na manghuli ng isda sa palaisdaan namin. Pero hindi daw yun tubig galing sa ilog o anumang anyong tubig, kundi galing daw mismo sa katawan niya. Sa susunod raw ay magtabi-tabi kapag iihi sa mga lugar na mariit. May nabasa raw ang nobyo ko na isang laman lupa. At dahil nagalit ito ay pinitik daw nito ang isang bayag niya. Natatawang naaawa pa nga ako sa kanya noon. Ayan kako, kapag nakainom na ay kung saan-saan umiihi. Buti kako at pitik lang. Hindi niya nilamukos at pinisa. Pinahiran lang siya noon ng langis sa tiyan at tinawas. Sabay sinunog sa kamangyan ang namuong imahe sa tawas. Maliit daw na elemento ang nagparusa sa kanya dahil natamaan ito ng ihi niya. Hindi ako makapaniwalang may mabubuo talagang hugis sa kandila. 3 araw din siyang walang ligo noon dahil yun ang bili ng albularya. 3 araw din siyang bawal kumain ng malalansa at pulang pagkain. Binigyan pa siya ng langis na pamahid doon sa namamaga at kumikirot. At pagkalipas nga ng 3 araw nang di namin namamalayan, bigla na lang humupa at nawala ang pamamaga at kirot ng kanyang yagba. Pasensya na Sir Bob kung may halong kalokohan tong kwento ko. Pero totoo talagang nangyari to sa live-in partner ko.
Hello sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Nicole. Itong story na ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa nangyari sa amin sa lamay ng kaibigan namin. Walang nag-akala na hahantong sa pagkamatay ang hiwalayan ng kaibigan naming si Paulo sa 3-year girlfriend niya. Nangyari pala to dito sa amin sa Davao. Alam naming mahal na mahal niya ito, pero hindi namin inisip na sobrang mahal na kaya niyang kitilin ang sariling buhay. Nalaman na lang niya noon na may iba nang kinikita ang girlfriend niya. Naipaghiwalay ito isang araw at hindi na muling nagpakita sa kanya. Kita naming lugmok talaga siya noon. Araw-araw siya naglalasing. Kinausap naman namin siya at pinayuhan, pero parang wala siyang naririnig. At yun nga, nagisingan na lang siya ng mga magulang niya na duguan sa higaan. Hawak nito ang baril na ginamit. Nakatakip din sa mukha nito ang unan na maaaring tinakip niya para di gaanong marinig ang tunog ng baril. Nag-iyakan talaga kami nung magbabarkada nung malaman ang nangyari sa kanya. Gabi-gabi kami nung pumunta sa lamay niya. At nang huling gabi ng lamay ay kinanta namin ang paborito naming kantahing grupo pag nagvi-videoke. Habang kinakanta yon ay iyakan na naman kami. Sobrang bait kasi ni Paulo, kaya siguro naloloko lang din siya ng mga nakarelasyon niya. Baliktad nga babae ang nanloloko sa lahat ng relasyon niya. Pangatlo itong huli na plinanuhan na rin niyang mag-propose ng kasal. Pagkatapos kumanta nun ay kumain na kami. Pagkatapos ay hinanda na namin ang lamesa naming magkakaibigan. Siguro lagpas 15 kami nun. Talagang nagtipon-tipon kami nung huling lamay ni Paulo. Pinayagan kami ng mga parents niya na mag-inuman. Gusto raw nila na masaya kaming magtipon-tipon doon. Tiyak daw na masaya din si Paulo na makita kaming magkakasama. Yung mga nag-away at nagkatampuhan sa barkada ay muling nagkabati at nagkaayos. Kahit may kirot sa pagkawala ng kaibigan, pero pansin mo ang kasiyahan nung gabing yon habang umiinom. Sayang lang at wala na si Paulo. Kung sana naging matatag lang siya. Nagkampay kaming lahat. Lahat kami ay nagkalasingan na hawak ang mga baso. Kanya-kanyang kwentuhan. Medyo nagiging maingay na rin kami noon, kaya nilayo namin ang mesa sa mga nagsusugal. Maya-maya noon, muli nagtaas ng baso ang kaibigan naming si Mike. Kampay daw. Noon lang namin ulit siya nakasama. Wala nga kaming alam kung ano na yung mga pinaggagawa nito at saan ito ulit naglalagi. Huli naming kita sa kanya ay nung magkasugutan sila ng tropa naming si Vince. Hindi namin maintindihan nun yung pinag-awayan nila, pero parang may kinalaman yon sa isang babae. Kami kasing mga babae sa barkada ay di gaano naghihimasok sa mga love life nila. May sarili din kaming love life na kailangan pagtuunan ng pansin. Hindi ko kinakailang nagseselosan din minsan ng BF ko ang mga barkada kong lalaki. Pero hindi ko naman sila pwedeng layuan dahil wala naman silang ginagawang masama. At isa na nga si Paulo sa pinakamalapit sa akin. Kaya ganoon na lang talaga ang paghihinagpis ko sa nangyari sa kanya. Nagulat kami noon nang masalita ng kampay si Mike at iangat ang kanyang baso ay bigla naman tong bumagsak sa lamesa at nabasag. Sabi niya ay parang may sumagi daw o humampas nun. Ang sabi namin ay kung sino naman ang gagawa nun, kita naman niyang nakababa yung mga kamay namin. Siguro ay lasing na siya. Kinuna na lang namin siya ng panibagong baso. Nakita naming natahimik si Mike at parang may malalim na iniisip. Maya-maya nun ay nagpaalam si Mike na mauuna nang umuwi. Tumayo na ito nang biglang matigilan. Naatitig lang siya noon sa may gate. Nagulat pa siya nang kalabitin siya ni Vince. Ano daw ang nangyari sa kanya at bigla siyang natigilan. Muling naupo noon si Mike at sasabi na lang daw siyang umuwi sa amin. Napansin ko noon na parang namumutla siya. Tinuloy nila ang inuman. Kami namang mga babae ay tumulong na sa paglalagay ng snacks at kape sa mesa ng mga nagsusugal. Tumulong din kami noon sa pagliligpit. Maya-maya ay tinawag kami ng mama ni Paulo. Dinala niya kami sa kwarto nito. Medyo nakaramdam ako ng kilabot noon dahil doon siya nagpakamatay.
May inaabot siyang papel nun. May nakalagay na pangalan ko at ni Eve. Sa magbabarkadang babae, kami ni Eve ang pinakamalapit sa kanya. Andoon ang huling habilin niya sa amin. Hindi na raw niya kaya ang sakit, lalo na nang malaman niyang pinagpalit siya ng girlfriend niya sa isang kaibigan din daw namin. Doon kami natigilan ni Eve at nagkatitigan. Nagtanong pa kami kung sino ang tinutukoy nito. Lumabas kami ng kwarto noon at lumapit sa mga boys. Nagmatsyag kami ni Eve. Tumabi ako noon kay Mike. Narinig ko pang mahina siyang nagmumura. Napatanong ako sa kanya kung napano siya. Wala naman daw. Lasing daw siguro siya. Kako, gusto na niyang umuwi. Magpapaalam na siya noon kay Paolo at sa parents nito, pero ang bilis niyang umiling-iling. Ayaw daw niyang tumingin sa kabaong dahil napapanaginipan niya ito. Nagulat kami noon kasi medyo tahimik na. Pagtayo ni Mike sa upuan nito ay bigla itong napaatras na para bang takot na takot. Natumba pa nga siya noon sa biglaan niyang pag-atras. Doon namin nakita na may kinatatakutan talaga siya at hindi lang yun epekto ng alak. Nagsisisigaw pa tong lumabas ng gate. Hinabol namin siya at naabutan naming umiiyak sa tabi. Paulit-ulit niyang binanggit ang pangalan ni Paolo. Nagpakita raw si Paolo sa kanya. Tinanong namin siya kung bakit. Pansin kong napalunok pa siya at hirap sa pagsasalita. Galit daw sa kanya si Paolo. Doon na ako nagkaroon ng ideya na baka siya yung tinutukoy ni Paolo na ipinagpalit sa kanya ng GF nito. Sabay pa namin tinanong noon ni Eve kung siya ba. Nagtaka naman si Mike sa tanong namin. Hindi ko mapigilan noon at napamura talaga ako. Umiyak pa ako nung pinagmumura siya. Galit na galit ako noon. Si Mike naman ay umiiyak habang humihingi ng tawad. Pero ang sabi ko ay kay Paolo siya humingi ng tawad at sa parents nito. Iyak siya ng iyak noon na lumapit sa kabaong ni Paolo. Nagdupase pa nga si Mike na humingi ng tawad. Sinabi pa niyang hindi niya tinuloy ang pakikipagrelasyon sa GF ni Paolo dahil mas matimbang daw ang friendship nila. Alam niyo Sir Bob, kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon kapag naaalala ko. Bigla kasi nung namatay lahat ng kandilang naasindi doon sa kabaong ni Paolo. At maya-maya, sabay-sabay din yung nag-apoy. Hindi ko alam kung ano ang ibig ipahiwatig nun. Kung napatawad na ba siya ni Paolo o hindi. Pero ang sabi ni Mike ay bigla na lang daw gumaan yung pakiramdam niya. Hindi na rin niya muling nakita pa ang multo ni Paolo. Minsan daw ay napapanaginipan niya ito na maaliwalas ang muka. Pero hindi na siya nababagabag sa pagpapakita ng kaibigan. 5 years na rin simula nung mangyari to. Naka-move on na rin kami. Pero hindi pa rin namin makakalimutan si Paolo. Kasama pa rin siya sa kampay namin sa tuwing nagiinuman kaming magbabarkada.